Ang ating gagawin ngayon with our online guest na magbibigay sa atin ng thoughts on the heartbreaking or the heartbreaks of pandemic. Alam naman natin mga kaibigan na masakit talaga ang epekto ng pandemic na ito sa ating buhay. Hindi na tayo nakaka-travel, palagi na sa bahay na lang tayo. Yung ating mga senior citizens, nadideprive iba't ibang dako ng Pilipinas. And even those who really want to travel abroad, medyo hindi na natin nagawa ang ating mga schedule na yan. But we thank God that we are still alive, alert, awake, and enthusiastic. Ito ang palagi kong sinasabi sa inyo mga kaibigan, na hindi tayo pinabayaan ng Diyos. At tayo pa rin ay nagiging masaya dahil kasama natin ang ating pamilya. Though medyo may mga experiences tayo din na hindi nagiging mabuti at medyo masakit ang karanasan ng ating mga kaibigan. Happy watching sa ating mga brothers sisters sa Northwest Mindanao Jurisdiction Christian Young Adults Fellowship. I feel your love, your care for me. Maraming salamat po through our convener, Sister Arlene Marcial. Talagang nag-post siya doon sa group chat na mag-watch tayo. Thank you very much. Okay. Okay. Para hindi nakapasok yata yung ating guest. Okay, happy evening. Yes, happy watching to Teacher Christy Devi Texon. Thank you very much, Teacher. Happy evening to you, Sir Rob, Sir Teacher Bong. Thank you very much for your support. I see also Sister Aldine Flores Paran Manonog. Of course, our beloved convener of the Northwest Mindanao Jurisdiction Christian Young Adults Fellowship, Sister Arlene Marcial. Yes, Sir Rob, good evening. Maraming salamat po. We are still waiting for our online guest na makapasok sa ating line ngayon. Yes, as usual, I see Sister Kathleen Yuzon Badon. Thank you very much, ate. You're always there to support me sa ating live talk with Sir Rob. Thank you very much. We are trying to connect you to our online guest. Hindi yata siya nakapasok ngayon. Okay. Happy watching also to Sister Ed Manalastas. To Junel Toos, thank you very much for watching. At sa ating pang mga kaibigan ngayon na patuloy na nanonood, nagsusubaybay, nagsuporta sa ating live talk with Sir Rob. Siguro mga 3 weeks na tayong nagkaroon ng ganitong online motivational talk upang tayo naman ay makapagbigay ng mga insights, professional advice at wisdom sa ating mga kaibigan sa iba't ibang bahagi ng mundo na may mga iba't ibang issue sa buhay, sa trabaho, sa relasyon sa pamilya, sa relasyon sa bawat isa, mga struggles na dala-dala natin through the years. Ito ay isang part ng ating evangelism at saka personal development ministry. This is part of Ralph Oscar C. Bagaboyboy Inspirational Ventures, 21 years of inspiring lives leading to brighter tomorrow. Okay, hopefully our speaker our online guest can join us now. Kanina meron siyang tawag sa messenger
but she has to join us on the broadcast by watching this program para makasama natin siya ngayon. But before that, my dear friends, I would like to give you a wrap up on what we discussed during our good evening to Pastor Jolson Hiromo Badon. Thank you very much, Pastor, for the support and for watching our program. I-wrap up muna natin ngayon, mga kaibigan, kung ano yung ating pinag-usapan last Wednesday together with an international professor and researcher galing sa Sultanate of Oman, abroad, in the person of Dr. Ana Bukar. Siya ay nag-share sa atin sa kanyang experience na namatayan siya ng kanyang anak at the age of 3 dahil nabarel sa isang relative. And just to give you a wrap up on the 5 reasons why making a grief or death of a person can make you a better one. First is we become more patient. Loss makes us stop on tracks and look around the world. Then we become forgiving, because healing that happens after death is one of the greatest gifts that loss leaves behind. Then we become funnier. We are not afraid to laugh at things that are dark and gross. We become less anxious. When you lose someone, you realize you are not in control of anything, but ending up you can do it all. And we become more loving because loss brings us closer together as a community and reconnect with people who matter most to us. Happy watching to Reverend Maria Rebecca Villadies. Thank you very much, Pastor, from Zamboanga City, UCP Evangelical Church. Maraming salamat po sa suporta na pinapakita nyo sa ating programa, Live Talk with Sir Rob. Live Talk with Sir Rob is trying its best na makapag-air tayo sa radio station para marami tayong mga kaibigan na ating matulungan sa pamamagitan ng pagpadala ng kanilang mga letters of concern at atin ding maipahayag sa kanila kung ano yung mga pananaw na gusto nilang malaman o yung mga opinion nila tungkol sa kanilang personal na buhay. And as I've said in our previous segment, my dear friends, this is not about sharing our achievements, but even if you are that kind of a person who has succeeded a lot in life or who has been an achiever throughout life in this world, at least ang importante, when you are on Live Talk with Sir Rob, you can go back to your personal self and share to our friends, our viewers, your struggles, your sentiments, and all the things that bother you right at this point in time. Of course, happy watching to my beloved Nanay, Nanay Erlinda Bagaboyboy. Thank you very much, Nay, for the support on the Live Talk with Sir Rob. Talagang nakaka-inspire, mga kaibigan, na meron tayong mga friends, members of the family, our parents are supporting us sa ganitong ministry na ginagawa natin. Happy watching also to Raul Bendanilio. Palagi ko itong napansin na kasama natin sa ating programa. We are still connecting our line to our speaker. Wala pa siya ngayon. Hopefully, makasama natin. Wala pa. Okay. Okay, our former National SIA President, Dr. Meros Lilagan Quezon is also watching. Thank you very much, May. Maraming salamat po sa suporta. By the way, we also extend our heartfelt condolences to the family of our present National Christian Young Adults Fellowship President, Sister Gina Katakutan Providencia, for the passing away of her mom. So kami po ay nakikiramay, ang buong grupo or organisasyon ng Christian Young Adults Fellowship ng United Church of Christ in the Philippines sa ating National SIA President na kung saan ang kanyang nanay ay pumanaw na. Okay, we are still trying to connect to our speaker, our online guest.
So since this is live, so hindi talaga natin ma-expect na meron tayong mga technical interruptions. Hello, hi Ralph. Thank you very much, Dr. Meros Lilagan Quezon. Okay, I'm still contacting our uh, hopefully okay, while waiting for our online guests to connect to us, I'm also promoting some of my latest books, Wisdom for All Season. This is a compilation of prayers, messages, and speeches for all occasions with practical lessons on communication and organizational growth. So, ito po ay magagamit natin mga kaibigan kung meron tayong mga invitation na mag-speak sa iba't ibang mga okasyon. Okay. Okay, yeah, hopefully, andito na yung ating guest. We can bring him on camera. Tumatawag sa atin. Okay. Parang may problema yata sa connection. Okay. Hindi yata makapasok. Bring them on camera, sana. Okay, pasensya na. Okay, happy watching to Kuya Roger Flores from Pangasinan City, to Sister Neil Puliran. Wow, thank you very much, Neil, for watching. Palagi ko itong nakita. We are still waiting for our guest. Kasi ang ating pag-usapan ngayon, in connection to yung ating previous segment, with Dr. Ana Bucar, yung nangyari sa kanyang anak na namatay at the age of 3 at nabaril sa kanyang relative. It was so painful on her part as a mother, at minsan nga ay naisip pa niya kung ano ba talaga ang will ng Panginoon na nangyari yun sa kanya. Okay. I guess our speaker cannot connect us. Cannot connect to our line. What's the problem? Okay. Hindi pa natin makita, no? Happy watching to Joseph Valencia. To Ma'am Antonia Cabahog, happy watching from US. Thank you very much. Wala pa tayong, we are still waiting for our guest. Di pa siya nakapasok ngayon. Okay, I'm also promoting the other book, You Power the Future. This is an inspirational guidebook for family growth and citizenship development. Ito po ay may laman ng mga fundamental principles on how to have a powerful family life, influential community involvement, at saka yung ating okay. I'm sorry my dear friends, hindi pa natin makonect ang ating guest. Okay, happy watching to Attorney Edmond Galvez from Australia. Thank you very much, Mon, Cyril.
To Reverend LD Harantilla Manungas from Surigao City. Thank you very much for watching. Di pa tayo makapag-start ng ating interaction ngayon unless na makapag-connect na sa ating line yung ating online guest. Happy watching to Joanna Moso. Okay, my dear friends, while waiting for our guest, ang ating ngayong we have several scheduled ng ating mga online guests for next week. July 12, 2021, Monday, it's about turning mess into message with Dr. Crislin Sagrenes Andaya, a facilitator, youth leader, and teacher researcher. And then on July 17, we have a live talk with Sir Rob, kasama si Bishop Elorde Sambat, a school president, church leader, and father, talking about defeating struggles from being a janitor to bishop. Oh, di ba? Galing siya sa pagiging janitor at ngayon isa na siyang bishop. So ano yung kanyang mga struggles na nadaanan. And then July 19, next Monday, we'll have Attacking Self-Insecurities by Syra C. Gabriel, a young school owner, church leader, and entrepreneur. And then July 21, it's about certainty in times of uncertainty by Professor John Anthony Crido of Silliman University Political Science Department. Then on July 24, we have Beating Life's Failures with Engineer Joanna P. Mozo from the United Arab Emirates, a civil engineer, public speaker, and businesswoman entrepreneur. So, marami tayong mga ini-invite na mga online guest na makakasama natin dito sa ating live talk with Sir Rob upang mapalawak pa natin yung ating pag-unawa at mga discussion tungkol sa mga personal nating buhay. I'm sure na meron talaga tayong mga dala-dala ngayon sa ating buhay. Okay. Hopefully, makakapasok na yung ating guest ngayon. Happy watching to our previous online guest, Sir Lowell Faith Abalde. Thank you very much for watching. We are still waiting for our online guest. Makakasama na natin ngayon. Okay. Hope connecting na tayo. Yes, finally. Finally, dito na yun. So, my dear friends, it's the normal thing when we are on live because all the technical preparation and even the connection can be part of our consideration. So, we thank God na nakakonect na tayo sa ating speaker. You know, just Wednesday, yung ating online guest, Dr. Ana Bukar from the Sultanate of Oman, nahirapan din siya makapasok sa ating linya. But thank God, everything was doing well. And now, finally, my dear friends, let us join in welcoming our online guest for this weekend. Magsishare siya sa ating sa heartbreaks o pandemic. Alam niyo ba mga kaibigan na yung ating online guest ngayon ay magbigay lang ako ng mga introduction. It's so painful, my dear friends. Alam no, yung mga kaibigan natin makaka-relate nito, yung namatayan ng loved ones. Sa part niya, namatay yung kanyang lola, sumunod yung kanyang father na hindi niya nakita.
dahil yung kanyang mother din ay nasa hospital. Can you imagine that, my dear friends? Paano mo gagawin yan? How could you handle that kind of situation na namatay yung lola mo, tapos sumunod yung father mo, at yung mother mo, kasi yung ating guest ngayon, she's the eldest in the family. So hindi siya talaga hindi niya pwedeng maiwan yung kanyang mother sa hospital. So, yung mother niya, kasama niya sa hospital. So, my dear friends, let us welcome the Deputy Conference Minister of the United Church of Christ in the Philippines Western Mindanao Conference. She's a church leader, a counselor, and of course, a daughter. Pag-usapan natin ngayon, mga kaibigan, kung how did she handle her being a pastor whose faith has been looked up to by the members of the church, while experiencing her own struggle through the death of two very important persons in her life. Hello, DCM Sel, Pastor Sel, good evening. Good evening, Kuya Bong. Yes, welcome to Live Talk with Sir Rob, and thank you very much for your acceptance to our invitation to be our guest this weekend. I'm sure busy ka, pero when I ask you to join us in our talk for this weekend, talagang hindi mo inayawan yung ating request. How are you, DCM Cell? So far so good. Coping and then moving on. By God's grace. Yes, by God's grace. So, hindi na natin patatagalin yung ating mga viewers. We have several viewers, Reverend Cell, DCM Cell, from different parts of the world na kasama natin ngayon. So, pwede ba na may pahayag mo, DCM Cell, kung ano yung mga heartbreaks mo sa pandemic na ito? I'm sure yung ating mga kaibigan dyan makaka-relate din sa ganitong sitwasyon. Okay? Go, DCM Cell. Okay, thank you for the opportunity, Kuya Bong, to express and then as well as to unload burdens, especially sa panahon na nag-struggle kami sa COVID-19. Actually, as a family, me personally, hindi ko inaasahan na mangyari yon o hindi ko lubos maisip na darating yon. In fact, iniisip ko lang na yung COVID-19 ay nasa Luzon lang. Hindi na makakarating sa Mindanao. But, siguro, things for a purpose. Monay ako ang huna-huna o usab napamalandungan sa akong kaugalingon. Excuse me, excuse me. Pwede ba nating gamitin yung trilingual? Kasi mayroon tayong mga viewers din from Luzon na gusto rin na makapag-join. Tagalog po. Okay. Okay po. Thank you very much. Sige. Yun nga po, April and May, ang family po namin ay nakaranas ng challenges dahil sa COVID-19. Month of April, right after the Resurrection Day, a week after sa Resurrection Day, na naranasan naming buong family, ako, si Pastor Jowa at yung aming mga bata na kasama sa bahay sa Aurora, naranasan naming ma-quarantine dahil isa sa aming mga kasamahan na pastor ay nag-positive at nagkataon din na doon kami natulog sa kanila nung Good Friday. So, at nakasama namin siya ng Sunday for the retreat sa mga CYF. So, talagang kailangan naming mag-quarantine. At during that time na na-quarantine kami, secret lang, but may nararamdaman kami. Ako, si Pastor Jowa, naramdaman namin ang
hirap sa paghinga, walang panlasa, yung ubo, sipon, may lagnat. In fact, ako personally, kahit siguro malalaman na ng buong mundo na nagpositive ako sa antigen noon during that time na nag-quarantine kami, pero hindi lang namin sinabi sa sa lahat dahil hindi namin gusto na maapektuhan yung mga kasamahan namin. So, pero ganun ang nangyari sa amin. Pagkatapos noon, after that 14 days na quarantine namin, tuwang-tuwa kami kasi nalampasan namin yon by God's grace. At nag-swimming kami doon kasama ng mga bata at pagkatapos nun umuwi sa bahay. Buong akala ko, yun lang ang mararanasan namin na COVID-19 challenges o challenge sa aming family. Akala ko wala nang susunod. But meron pa palang mas intense pa sa naranasan namin nung kami nag-quarantine. At yun nga, yung sinabi ni Kuya Bong na yung lola ko na matay at yung papa ko namatay. May 3, yung mama ko sinugod namin sa ospital dahil hindi na siya makahinga. Yung oxygen niya bumaba talaga na parang naghahanap talaga siya ng hangin sa kawalan dahil yung hininga niya ay hinahabol talaga niya. Yung mahirap lang doon na nagpa-hospital kami sa kanya dahil kahit negative siya sa antigen na nakita doon sa kanyang x-ray sa lungs na maraming phlegm sa kanyang lungs. That's why hindi siya makahinga ng todo. At yung mga symptoms na naramdaman ay yung mga symptoms sa COVID-19. Kaya hindi kami tinanggap doon sa ospital na pinag-check-upan namin, nirefer kami sa ibang hospital, hindi din kami pinapasok dahil puno na daw. Tapos pumunta ulit kami sa ibang ospital hanggang nakapunta kami ng 4 na ospital na hindi kami tinanggap dahil sa case ng mama ko. Doon, yung hirap na bilang anak, makita mo yung nanay mo na naghihirap sa paghinga and then walang hindi agad maipasok sa ospital dahil yun nga, yung mga ospital din ay puno and then yung iba hindi sila tumatanggap ng ganong cases dahil ang kanilang facilities ay kulang. Thanks God, may isang ospital na tinanggap kami at pinapasok kami sa kanilang emergency room. At doon, nabigyan ng oxygen ang nanay ko para matulungan ang kanyang paghinga. Pero kahit doon, hindi pa rin kami na at peace kasi hindi naman sila tumatanggap ng COVID patient. So, hinahanapan kami. Pero at least nung time na yon na nakapasok na kami doon sa emergency room ng ospital na yon, sila na mismo ang nag-connect from doctor. Okay. Accommodate kami. So, yun nga, nakapasok kami sa isang hospital through the help of the hospital na napuntahan namin yung hospital na tumanggap sa amin. So, nakapasok kami at doon ang inalagaan naman ang mama ko. So, that was May 3. May 4, dawn, while my mama is still struggling for her life, my auntie called me and told me that my lola is gone. Because before we go out sa bahay para magpa-hospital kay mama, sa nanay ko, ang lola ko ay nakaratay na sa bed at nahihirapan na din siya dahil siya mismo din ay nakaranas ng pneumonia during that time na nasa bed na siya. Kaya siguro hindi na niya nakayanan at siguro yun na din yung time na kukunin na siya ng Panginoon dahil she is already din siya 96 years old na din siya that time.
So, yun. Tumawag ang auntie ko at sinabi ngang patay na si Lola. Yung pagkatanggap ko dahil yung lola ko ay very close to me. In fact, ako yung apo na kung may nararamdaman siya, may sakit sa kanyang katawan, ako yung tinatawagan niya kasi gusto niya ako yung makakasama niya sa ospital. So, yun, she's very close to me. That's why hindi ko talaga mapigilang maiyak during the time na sinabi ng auntie ko na wala na ang lola ko. Pero more than that, nahihirapan, umiyak din ako kasi paano ko sasabihin sa nanay ko na patay na ang Yes. kanyang nanay na she's still for her life. But then, wala akong choice kasi maliit lang man yung room, hindi ko may tago yung emotions ko. So, sinabihan ko siya, pagharap ko sa kanya, kasi siya nakinig lang sa aming usapan ng auntie ko, sabi niya, anong nangyari? So, yun, sinabi ko sa kanya kung na wala na si Lola. Pero sinabi ko din sa kanya na hindi lang siya masyadong iiyak dahil nga nahihirapan pa siya sa paghinga. So, yun. After that, 2 days after, while my lola is still in nakaburol, dumating yung swab test result ng mama ko, which is positive. At yun nga, yun, kasi siya nag-positive, hindi na namin pwedeng makasama si Lola, makita si Lola kasi hindi naman kami makalabas. Kasi nga, dahil positive kami, direct na kami sa quarantine at nasa ospital pa siya. So, yun, sinabi ko na lang sa mga uncle ko na, mga tiyahin na, ano na lang si Lola, ilibing na lang kasi hindi naman kami makakarating. So, i-video na lang nila kung ano ang mga pangyayari. And then, sabi ko, ilibing na lang agad dahil baka may COVID din siya at makaka-infect pa sa mga tao na nandun. So, kaya, bilisan din yung pag ano sa kanya, paglibing. Kaya, yun, hindi na siya nakasama namin ng matagal. Hindi na namin siya nakita hindi na namin nalaman ng matagal dahil yun nga ang case, hindi pwedeng patagalin. But after that, while inilibing ang lola ko, lahat, bumaba ang BP, nag 70-60 yung BP niya, yung oxygen niya nag 63. Kahit naka-oxygen na siya, ayaw niyang talikuran ko siya, ayaw niyang iwanan ko siya kasi tatawagin ko yung nurse, ayaw niya. Gusto niya nasa tabi lang ako dahil nahihirapan siya. Kahit naka-oxygen siya, gusto niyang paypayan ko pa siya. Pinapaypayan ko siya para mas marami daw ang hangin. Kasi nahirapan talaga siya. That time, sinabi ko talaga sa Panginoon ko, Lord, please, buhayin mo ang mama ko. Kasi wala na ang lula ko. Buhayin mo siya. Pinagbigyan naman ako ng Panginoon. Binuhay niya si Mamang na nalampasan ni Mamang ang struggle na yon. At sinabi ng doktor na kailangan namin siyang ilipat sa malaking ospital na may ICU. Kasi COVID ICU. Kasi kailangan niya yun. Kung mananatili siya doon sa ospital na pinaglagyan namin sa kanya, hindi siya mabubuhay kasi kulang yung facilities nila. Kaya kailangan namin siyang ilipat. Nagpa-bill ako
Kasi yung hospital na napasukan namin is private hospital. And then, Mm. hindi ko din pwedeng gamitin yung PhilHealth card niya kasi baka mas matagal kami doon sa kabilang ospital at i-ICU pa siya. So yung senior discount ang nakuha namin, ang ginamit namin doon sa sa ospital bago na yung napasukan namin. Pagdating ng bill, na-revive na si Mamang, a matter of an hour, dumating na yung bill sa kamay ko. Akala ko 30,000 lang kasi 3 days lang kami doon. 3 days pa lang kami. Pagtingin ko sa bill, tumataging-ting na 70,000. And during that time, nung nakita ko yung bill na yon, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kasi yung perang nasa akin was only 11,000. And we need to produce that full payment amounting to 70,000 minus 12,000, almost 60,000. A matter of an hour para makalabas na kami agad-agad sa ospital at mailipat na ang mama ko. Kasi yun lang din ang time na nabakante yung lilipatan namin. So talagang urgent yung pangangailangan ng pera. Tumakbo ako sa CR. Marinig ng mama ko at maano na naman siya, ma-emotional na naman siya sa bill namin. So tumakbo ako sa CR at doon ako umiyak. Sabi ko, Lord, wala kaming pera, wala kaming ganitong amount, and we need it in a matter of an hour. I do believe, Lord, na ikaw ang source sa lahat. So, sa'yo ko ito hihingin, Panginoon. I-guide niyo po ako kung saan ako pupunta, anong gagawin ko. Umiyak ako, siguro mga a matter of 1 minute lang kasi naisip ko din na hindi pwedeng iiyak lang ako at walang gagawin. Lumabas ako at tumawag ako dahil may mga tao ding pumapop up sa mind ko at ay ano ng Panginoon, leading ng Panginoon sa akin. At yun, everyone na tinawagan ko, nagsabi naman na hahanap sila ng paraan at natulungan naman nila ako. Natulungan naman kami nila. Yung kapatid ko, sabi niya, saan ako pupunta? So, sinabihan ko siya, puntahan mo si ganito, puntahan mo si ganyan. As a matter of 1 hour, God gave that amount to us. Wow, praise the Lord. Praise the Lord. Yang gi-provide o gipahiluna ang he lead everything, and then yun naka-transfer kami doon sa malaki-laking ospital at na-ICU ang mama ko. Doon naman sa malaking ospital, yung time na yon kasi nagpositive din ang mama ko, so ang papa ko na swab. At yung mga kasama namin sa bahay, nag-swab test sila. 3 days after, nandun kami sa malaking ospital. 3 days after, sinabi na nag-positive din ang papa ko. My papa was stroke and bedridden for almost 2 years before he died dahil sa high blood. So, yung time na yun na nag-positive siya, at yung sabi nila na pag once mag-positive, i-pull out talaga sa bahay at dadalhin sa isang quarantine facility. At dun ako
mabigat ang loob ko kasi paano na ang papa ko kung dadalhin siya sa quarantine facility. Mas mahihirapan siya doon. So ang ginawa ko, tinawagan ko yung IATF, tinawagan ko at humingi ako ng favor. Kung pwede sa bahay lang namin mag-quarantine ang papa ko dahil yun nga, mahihirapan siya sa quarantine facility. And by God's grace at tulong din ng barangay captain namin, inalaw nila na doon na lang sa bahay namin mag-quarantine ang papa ko kasama nung dalawang kasama sa bahay. So at least, nasa bahay lang siya, comfort zone niya. So medyo napagaan yung bigat sa loob namin bilang mga anak. So, patuloy ang struggle ni Mama sa ospital while si Papang on quarantine. Yung kapatid ko, siyang come and go. Kung may kailangan kami sa ospital, siya yung magdadala. Tapos, yung kailangan naman ng papa ko, siya din maghahatid. So, ganun yung namin set up. Kasi dalawa lang kaming magkakapatid. Wala namang ibang. Tapos yung husband ko naman, si Pastor Jowa, dahil nga nagpositive ang mama ko at siya ay kasama nung naghatid na sa amin sa ospital. So, naka-quarantine siya. Buti na lang yung kapatid ko, iba yung bahay nila. So, hindi siya masyadong sa amin. So, pwede niya, hindi siya naisama sa nag-quarantine. That time, sa ospital, ang struggle ko naman sa ospital, kasi ako lang mag-isa kasama ng mama ko. Yung titingnan mo yung mama mo na nag-struggle, parang bigat-bigat sa loob. Kung pwede lang na magpalit kami, nasa higaan. Pero hindi pwede, siya ang tinamaan ng COVID. Tapos, yung during sa ospital, one time nauubusan ng oxygen kasi dahil nasa ICU siya, yung oxygen niya nauubos within 1 hour and a half. Ganun kabilis. So kailangan naming mag-add ng oxygen after 1 hour and a half. Biglang ang ospital naubusan dahil sa maraming sa dinami ng pasyente na gumagamit ng oxygen, naubos ang kanilang supply. So we need to buy for our own. During that time, kailangan namin bumili ng 28 tanks dahil wala na sa ospital. So every ang tangke ng oxygen is 1,000 and we need 28,000 again on the spot para hindi naman pwedeng wala siyang oxygen. So, but then, doon ko na-realize na every time may financial needs, may kailangan, God will really provide through the people around na siyang naging daluyan ng blessing ng Panginoon sa amin. Mga tao na nakasama namin at mga tao na kakilala at even mga tao na hindi kakilala na ginamit ng Panginoon upang ma-provide ang aming needs that time. Thankful din ako dahil kahit mabigat sa loob, kahit ako lang mag-isa doon nakasama ng mama ko, binigyan ako ng Panginoon ng strength para makasurvive doon sa pag-aalaga ng mama ko. Dahil hindi lahat ng mga nag-aalaga ng COVID patient healthy. Kasi yung mga nurse doon nagsasabi na ikaw din ma'am ay pasyente din, i-monitor kasi marami ditong mga watcher na naging pasyente na din kasi nag-low ang at yun, nagka-COVID. Thanks God kasi hindi ako na weekend physically that time. So, may kahirapan ang pag-aalaga sa mama ko kasi ako lang mag-isa. Yung bubuhatin ko siya, nakayanin kong buhatin siya.
Pero sabi ko, mabuti talaga ang Panginoon dahil binigyan niya ako ng kalakasan. Physically, emotionally, spiritually. Dahil din sa mga tao sa paligid na nag-encourage at nagbigay ng mga message of comfort and strength. 2 weeks after namatay ang lola ko, May 18, tumawag ang kapatid ko at sinabi niya na wala na din ang papa. Yung time na yon, umiyak lang ako na umiyak. Parang naulit yung struggle ko sa kamatay ng lola ko. Paano ko sasabihin sa mama ko kasi dalawa na. Pero, by God's grace, binigyan kami ng emotional strength ng Panginoon. Nakayanan namin ni Mamang doon na kahit umiiyak kami, pero sabi namin, ang Panginoon ang may-ari ng buhay at siya ay may karapatan sa pagbuhay. Sabi ko nga, hihingi naman tayo ng, mag-ask lang tayo ng long life na sana hindi mangyari. Kasi yun ang prayer ko. Sana after ng lola ko namatay, wala nang ibang mamamatay. Pero inalaw niya na magpahinga ang papa ko. Siguro, dahil may purpose din siya. Though masakit, pero inisip ko din na lahat ng nangyayari ay kalooban ng Panginoon. Dahil will din niya na makapagpahinga ng aking papa sa mga struggles niya dahil sa sakit niya. During the time namatay ang papa ko, before namatay ang papa ko, Sunday ng madaling araw, tumawag sa akin ang kasama sa bahay at sinabi niya na hindi na daw magalaw ang papa. Ang ginawa ko, tinawagan ko siya, pinalapit ko yung phone sa kanyang tenga at sinabi ko, Papang, pasensya na at wala kami, hindi kami kasama mo dyan. During that time din, nag-struggle ako from being a pastor and being a doctor. Kasi sa loob-loob ko, bilang anak, ayaw kong mamatay ang papa ko. Ayaw kong mawala siya na hindi namin siya kapili. Na wala kami kasama niya. Pero sa loob-loob ko din bilang pastor, I need to let go him. Kasi nahihirapan na din siya. Kailangan natin ito magpahinga. Masakit man sa loob ko, bilang pastor, I committed him to the Lord. I committed him and let go of him upang makapagpahinga na din siya. After that, I let Mamang talk to Papa through the phone. Walang ibang sinabi ang mama ko. Sabi niya, Yab, kasi Yab yung tawagan nila. Yab, matulog ka na. At pag-gising mo, nandyan na ako. Kaya sa words na yon, Papang waited for Mamang. Kahit nahihirapan na siya. That was Sunday. Pero pagdating ng Tuesday, hindi na talaga niya nakayanan. Nagpahinga na siya. Hindi na namin din siya naabutan. Kasi hindi naman kami nakalabas agad-agad. So yun, masakit. Masakit.
dalawang mahal mo sa buhay, just a matter of 2 weeks, nawala. But kahit masakit, I entrusted them to God in His perfect, in His will. Kasi alam ko, may purpose ang lahat. After that, dahil ang papa ko ay namatay during sa kanyang quarantine period, hindi talaga namin siya pwedeng, hindi kami pwedeng mag-vigil. Hindi namin siya pwedeng iburol. Kailangan siyang ilibing agad. Sabi nila, pag COVID patient, yung DOH ang maglibing at hindi makalapit ang family. But during that time, nagpapasalamat ako na nung tinawagan ko yung IATF, busy sila kasi 3 silang COVID patients na namatay nung time na yun. So na-busy yung DOH sa 2. Kaya sinabi niya sa akin na kami na lang sa family ang maglibing sa papa ko. Kailangan lang yung maglibing, naka-PPE, at mag-disinfect pagkatapos. So yun, kahit ganun ang nangyari, nabawasan yung bigat kasi yung kapatid ko, siya talaga at kasama ng mga cousins namin ang nagbihis, naglagay sa aking papa dun sa kabaong at naghati dun sa libingan. So, at least nakasama namin kahit nasa hospital kami, pina-video ko para makita namin kung anong nangyari doon. At tinawagan ko si CM, yung conference minister namin, na pupunta doon. Kasi yung pastor, kasi gusto ko na may service pa rin kahit ganun. At ma-committal pa rin yung papa ko kahit ganun yung pangyayari. So by God's grace, nailibing siya ng maayos. At kami naman ay natutunang tanggapin ang mga pangyayari. During that time, nung week na yon na namatay ang papa ko, yun din yung week na yung pamangkin kong babae magbe-birthday ng 1-year-old at bibinyagan. Parang struggle din sa amin kung mag-celebrate ba kami o hindi. Kasi yun nga, namatay ang papa namin. Pero sabi ko sa kapatid ko, we need to thank God for the life of baby Gia. So kahit ganito ang nangyari, hindi natin i-hinder, hindi natin gawing ang mga nangyayari na masakit na hindi natin pasalamatan ang Panginoon dahil sa buhay ni batang pinagkaloob sa atin. Sabi ko, mag-celebrate tayo ng birthday kahit hindi man bongga at pabinyagan natin yung bata kasi yun na ang nakaplan. Pati kahit sa anong mga pangyayari, still to thank God for the life. Kahit nawala si Papa, pero still dapat pasalamatan natin ang Panginoon dahil mabuti siya. Mabuti siya sa lahat ng panahon at lahat ng pagkakataon. So yun, nag-celebrate kami ng birthday. Back to the reality na still may mama in the hospital. 14 days past na kami sa hospital, still ang mama ko naka-oxygen pa rin. Hindi pa rin kami makalabas dahil bababa pa rin yung oxygen level sa katawan, yung oxat niya, oxygen saturation. Hanggang sa umabot na kami doon ng 17 days. Nung 17 days na, inaway na ako ng mama ko, then gusto na niyang lumabas ng ospital. Kasi siguro, napagod na din siya doon. Napapagod na siya sa kakahiga,
sa loob ng ospital. So, talagang sabi niya, gusto kong lumabas. Dok, lalabas na talaga kami. Sabi ng doktor, ayaw pa sana talaga ng doktor na palabasin kami, pero talagang pipilit ako. Ang mama ko na lumabas na. Kaya sabi ng doktor, okay, I will I will discharge you sa kondisyon na magdadala kayo ng oxygen sa bahay. Kasi that time, hindi pa talaga stable yung kanyang oxygen saturation. So yun, naghanap kami ng oxygen para may madala sa bahay at by God's grace, nakalabas din kami. Within 7 days, after sa hospital, tuloy pang aming quarantine. Tapos, still, ang mama ko nag-struggle kasi hindi pa talaga usang well. Even until now, my mama is still in her recovering period. Hindi pa siya nakakatayo mag-isa. Hindi pa siya nakakalakad mag-isa. But thankful kami kasi at least this time, stable yung oxygen saturation niya. Yung oximeter stable na. So, hindi na siya nahihirapan sa paghinga. So, isang time yun na talagang makaka-recover na siya by God's grace. So, yun. Ang pangyayari sa buhay na for 2 months namin malilimutan. Kasi yun ang naranasan namin sa family. But kahit pa ganun, still I can say God is good. He is good all the time. Buhay natin. So, yun po. Thank you very much. Ang mabigat na DCM mga karanasan. Hearing from your sharing, talagang ang bigat. I feel you. Ang bigat talaga ng napagdaanan mo. But to our viewers there, to our friends watching, the message that the experiences of Reverend Bahia is actually imparting to us is that the power of God is more powerful when our human power is getting slower and weaker. Imagine, hindi kaya natin na dalhin ang bigat ng ating puso na namatayan ka ng lola mo, na mahal mo, ng father mo, na siyempre kasakasama mo sa nakaraang taon. And hindi pa nasabi yan ng ating online guest. Nag-celebrate pa sila ng wedding anniversary ng kaniyang husband, Reverend Joe Bahia, doon lang sa bintana ng hospital. Dala ni Reverend Joe Bahia yung flowers, cake, habang minamasdan ang kaniyang wife na nagbabantay sa kaniyang ina doon sa hospital. While the mother was struggling for her life. You know, my dear friends, hindi natin kaya itong dalhin. Even our wildest imagination, our intelligence, our wisdom cannot fathom this kind of situations. Marami itong mga mabibigat na emotional experience na hindi makakalimutan ni Reverend Bahia. But the only thing that we should be reminded of, as I've said earlier, the power of God is more powerful at the time when our human power gets weaker and slower. Hindi natin alam, may imagine na sa sinabi ni Reverend Bahia, 11,000 yung naiwan na pera o nasa bulsa nila. Considering na yung hospital bill cost 70,000 pesos. Hindi madali sa atin na maghanap ng perang yan. But it is the power of God that works in His own miraculous ways. Kaya nga tayo mga kaibigan, pag tayo ay nasa panahon o kalagayan ng ating buhay na marami tayong mga iniisip na stress, saan tayo kukuha ng pambayad nito,
saan tayo hihingi ng tulong. We just have to keep our faith growing and growing and growing each day. Because God's power will never leave nor forsake us. And the power of God during the time is His presence and provision. Hindi talaga tayo mababayaan ng Diyos. Even, I can attest to that particular experience na meron tayong mga napagdaanan na hindi natin alam kung saan tayo kukuha ng pera, pambayad sa utang, nakasunod-sunod yung ating mga problema na kinakaharap ngayon. And yet, God uses a lot of ways, people, resources, events, opportunities, and even our weaknesses. He uses our weaknesses so that He could be our strength. So, sa ating mga kaibigan dyan throughout the world na dumaan sa ganitong experience na Reverend Bahia, kung wala ang Panginoon, kung hindi natin kasama ang Panginoon, at hindi tayo naniniwala na ang pagmamahal ng Panginoon ay bukas niyang ibinubuho sa atin at the time na wala tayong magawa at hindi natin kaya ang lahat. Siguro, mabibigatan ka ng sobra sa mga experiences na sobrang sakit, hindi makakalimutan, at may mga dala-dala pang mga hapdi sa ating puso. Okay, so happy watching to, of course, Sachari Itan Escobar is watching. Thank you very much. General Charles Romanillas, sobrang bigat to Bong. God bless you, Pastora. Okay, from Metro Manila. Dr. John Erwin Salomon, thank you very much for watching. To Samuel A. Caminadi, thank you very much for watching. Marami tayo. Sister Grace Bernard, thank you very much for watching. Reverend Arturo Villadies, thank you very much for watching. Of course, your husband is watching. DCM Cell, Reverend Joe Bahia. Okay, so before we leave DCM Cell, meron ka bang mga last words na iiwan sa ating mga viewers? Happy watching also to our next online guest, Engineer Joanna Pusta Muso from the United Arab Emirates. He will be sharing her thoughts on beating life's failures. While piniprepare pa ng ating guest yung kanyang last words, I would like to remind everyone of our series of guests for next week. On July 12, Monday, we'll have our guest on Turning Mess into Message with Dr. Chris Lil Sagrenes Andaya, a facilitator, youth leader, and teacher researcher. On July 17, wala tayo sa Wednesday. We might be treating a letter of concern, my dear friends, para sa iba nating mga kaibigan na gusto rin na magpahayag DCM Cell ng kanilang mga pananaw sa buhay, ng kanilang mga struggles, mga sentiments, at bibigyan natin ng professional advice at wisdom galing sa Panginoon. So on July 17, 2021, our guest will be Bishop Elorde Sambat from Tabuk City, Kalinga. He's the school president of St. Tony's College, a church leader. Isi-share sa atin mga kaibigan yung kaniyang thoughts on defeating struggles from being a janitor to a bishop. So imagine from being a janitor to bishop. Sabi ni Dr. John Erwin de Salomon, thank you Brother Bong for being an instrument of God in this critical time. Thank you very much. Maraming salamat sa support. Pag tayo ay makakarinig ng ganong mga comments, talagang give you so much energy and enthusiasm na ipagpatuloy mo ang ganitong ministry para sa Panginoon kasi marami tayong ma-inspire and these words come from the Lord. At ako lamang ay nagko-convey ng kanyang message para mga tao sa buong mundo. And I'm happy that many of you are watching. To Sister Lina Pubadora Undag, happy watching also sa ating live talk with Sir Rob. Of course, sa lahat ng mga
members ng Christian Young Adults Fellowship sa buong Pilipinas. Nanonood sila ngayon sa ating live talk with Sir Rob. And then on July 21, we will talk about certainty in times of uncertainty with Professor John Anthony Crido of Silliman University Political Science Department. And July, we also have Attacking Self-Insecurities with Syra C. Gabriel, a young school owner, church leader, and entrepreneur. And of course, on July 24, 2021, Beating Life's Failures, that's a Saturday, with Engineer Joanna P. Mozo from the United Arab Emirates. She's a mechanical engineer, public speaker, businesswoman, and entrepreneur. And we are still contacting a lot of guests from different parts of the world. Meron tayong kinokontak from Africa, from US, and even from different provinces of the Philippines para makapagbigay ng kanilang mga thoughts, madagdagan pa yung ating mga interaction dito, magiging more refreshing, inspiring, and life-changing para sa bawat isa sa atin. Okay, let's hear last words from our guest, Reverend Loricel Bahia. Okay. Hello, DCM. Ano lang, siguro sa buhay natin, walang pinipili ang mga challenges at trials na mararanasan natin. Bawat isa makakaranas ng mga trials o challenges sa buhay. But hindi tayo dapat mawala ng pag-asa sa mga panahon na maranasan natin ang mga challenges sa buhay. Instead, gawin natin itong ang bawat challenges, ang bawat trials, ang bawat kabigatan na naranasan natin bilang opportunity upang maranasan natin ang grace, ang mercy, ang love ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kung makakaranas man natin tayo ng kabigatan at mga pagsubok sa buhay, hindi ibig sabihin na ituwan tayo ng Panginoon. Bagkus sa mga panahon na ganito naranasan natin ang kabigatan, dapat pagbayin natin ang ating faith sa Kanya dahil andyan lang siya. Andyan lang siya kung tayo'y pakinggan at mga prayers. Andyan lang siya upang tayo'y i-comfort sa ating mga kabigatan, sa ating mga kalungkutan. Nandyan siya upang i-provide ating mga kailangan. Nandyan lang ang Panginoon upang tayo ay bigyan ng kalakasan upang malampasan ang anumang mga pagsubok na nararanasan natin sa buhay. Nararanasan namin bilang family, hindi fair na pastor ka, malapit ka sa Panginoon na hindi mo maranasan ang mga extreme mga challenges sa buhay. Hindi din excuse dahil pastor ako, nakayanan ko. Kahit isang ordinaryong tao, makayanan, kahit pa ka-extreme ang mga trial, subok buhay. Dahil hindi naman tayo ang magsusolve o hindi naman tayo ang magpasal sa mga kabigatan, kundi andyan ang Panginoon at tutulungan niya tayo. Nalampasan namin ang challenges na yun, hindi dahil malakas ako, hindi dahil talagang malaki ang faith ko sa Panginoon, hindi dahil kaya ko, kundi nakayanan namin at nalampasan niya dahil sa Panginoon na siyang kasama namin during the time at hanggang sa mga pagsubok sa buhay.
Kaya mga kapatid, it is my challenge to everyone to continue to have faith in God, to entrust everything sa Panginoon, at to continue to give thanks to God for everything. Dahil kahit anong pamang mga mararanasan natin sa buhay, God will remain faithful, God will always be with us, and God continue to give us strength. Gusto ko lang din gamitin itong opportunity dahil maraming mga nanonood sa pagpasalamat sa lahat ng mga tao na naging instrument upang maparanas niya sa amin at mapakita ng Panginoon sa amin kung gaano siya ka-powerful sa buhay namin. Sa mga tao na naging instrumento for providing the things na kailangan namin financially, kailangan natin provide through the influence sa mga tao sa paligid namin. Sa lahat ng tao, hindi ko naman kayo ma-mention isa-isa. Sa mga kasamahan kong pastor, sa mga kasamahan sa bahan, sa mga relatives namin, mga cousins, mga aunties, mga uncle, sa lahat-lahat, mga kakilala at hindi kakilala, pagpagaan at pag-provide sa mga pangangailangan. Maraming salamat sa inyong lahat. Sabi nga sa text sa I thank God every time I remember you. So yun, patuloy akong nagpapasalamat sa Panginoon sa buhay ng lahat na naging inspiration din namin at naging encourager namin sa panahon ng kami ay nangangailangan ng inyong mga pagaan at yung mga comforting words. So maraming salamat sa lahat. Muli, sasabihin ko sa inyo, strong in the Lord. Because kahit anumang pagsubok na ating mararanasan, God will always be with us and will help us go through everything. Kung masaya tayo, pasalamat tayo. Kung may pagsubok na nararanasan, salamatan natin ang Panginoon. Dahil He is good all the time sa ating buhay. And then, siguro, ang mga pagsubok na naranasan natin is just preparing us for something more na maranasan o ipararanas sa Panginoon sa ating buhay. So, salamat sa pakikinig at sana may na-share ako na information sa bawat isa sa inyo sa aming mga naranasan at sa mga reflection na aking reflect during the time na nag-struggle kami. God is good and He is good all the time. Thank you very much and God bless everyone. Okay, salamat po, Reverend Lorisel Bahia, sa mapagdamdaming karanasan. No, it's so heartbreaking, so painful, hurting. But as I've said, the power of God is more powerful when your human power gets weaker and slower. We just have to rely on Him dahil hindi tayo niya pababayaan. At maraming tao ang gagamitin niya upang tayo ay magkaroon ng lakas ng loob, ay yung ating pananampalataya. Maraming tao ang tutulong sa atin kahit hindi natin sila kilala. Ang importante, hindi tayo iiwan ng Diyos dahil mahal na mahal tayo. So it has been a wonderful, refreshing, and life-changing interaction with our
guest tonight, online guest, Reverend Loricel Bahia. Sa ating mga friends dyan, kung gusto niyo na mag-share din ng kanyang stories, kung gusto niyo na maging part ng ating online interaction, you can message me on Facebook para naman maging inspirasyon din at pag-asa yung mga karanasan ninyo sa buhay. And to those who cannot join us online but would like just to write their letters of concern sa mga personal nila nga struggle, mga problemang dinadala nila, continue write a letter to me, and I'm going to have another time slot for that, another segment na puro lang mga letters of concern. So sa ngayon, binigyan muna natin ng priority yung ating mga guests na makita ninyo na mag-share ng kanilang mga magagandang pananaw sa buhay based on their actual experiences, struggles, and even their revelation of God's miraculous and wonderful ways in their lives. So, thank you very much once again, Reverend Loricel Bahia, our online guest You're welcome, tonight. Kuya Bo. At sa inyo, Thank you very much. happy watching. Ma'am Antonia Cabao, thanks, Pastora and Bong from the USA. Yes, ma'am, thank you very much. To Christian Badilies, thank you very much for watching. To Bishop Elorde Sambat, thank you very much, Bishop, for watching. To Ati Gaga Noli Perez, thank you very much for watching. To Reverend Julie Solis, our National OCWO President, thank you very much for watching. May support tayo sa ating National President, Reverend Loricel. To Sister Thank Eden you. Otida, for watching. Sa lahat sa inyo na patuloy na sumusubaybay sa Live Talk with Sir Rob, as I've said, we're trying to connect this to a radio station para marami pa tayong mapaabutan ng ating mga professional advice at wisdom galing sa Panginoon, makapag-share kayo ng experiences or makapag-interact kayo sa ating motivational talk, this motivational program, Live Talk with Sir Rob. So, salamat po again, Reverend Loricel Bahia. You are watching Live Talk with Sir Rob. This is part of Ralph Oscar C. Bagaboyboy Inspirational Ventures. 21 years of inspiring lives leading to brighter tomorrow. Thank you very much for watching. And join us next week for a more refreshing, inspiring, and life-changing discussion on this online motivational talk, aired on YouTube channel and on other social media groups. This is Live Talk with Sir Rob. Thank you very much and have a blessed Saturday evening, everyone.